Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum. Araling Panlipunan, Grade 5. Quarter 1, Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa teknolohiya at ekonomiya ng lipunang maritime. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Nasusuri ang mga sinaunang bayang Pilipino batay sa Organisasyong Panlipunan, Pang-ekonomiya at Pampolitika. Una, natatalakay ang konsepto ng mga teknolohiya ng sinaunang Pilipino. Pangalawa, naihahambing ang mga teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino ayon sa iba't ibang yugto o panahon ng bato. Pangatlo, napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino ayon sa iba't ibang yugto o panahon ng bato. Pang-apat, natatalakay ang gawaing pang-ekonomiko, partikular ang pakikipagkalakalan sa loob at labas ng bansa. Panglima, nasusuri ang iba't ibang bansa na nakipagkalakalan, dala ang kanilang produkto kapalit ang sariling produkto ng ating bansa. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Gawain bilang 1. Panuto, iguhit ang masayang mukha sa patlang kung ang pahayag ay wasto at iguhit naman ang malungkot na mukha sa patlang kung di wasto. Number 1. Maginoo o datu ang itinuturing na pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya noong sinaunang kabihasnang Pilipino. Ang sagot, masayang muka. Number 2. Mayroon ng sariling sistemang panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol. Ang sagot, masayang muka. Number 3. Marami sa Timawa ay mga kasapi ng pangkat na ito ay pawang galing sa pangkat ng Maharlika at sila rin ay pinakamahuhusay na mandirigma. Ang sagot, malungkot na muka. Number 4. Tungkulin ng mga bagani na gawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumupkop na kamag-anak lalo na sa mga wala ng kumakalinga ng dahil sa digmaan. Ang sagot, malungkot na muka. Number 5. Kababaihan ang nagsisilbing mga espiritual na pinuno ng sinaunang lipunang Pilipino sa katauhan ng mga Katalonan at Babaylan. Ang gawain bilang 2, punan mo ako, suriin at kumpletuhin ang talahanayan. Panuto, punan ang talahanayan ayon sa hinihinging konsepto ng karapatan at tungkulin ng antas sa sinaunang lipunang Pilipino. Unang kolum, antas sa lipunan. Pangalawang kolum, karapatan. Pangatlong kolum, tungkulin. Sagutan natin. Number 1, maginoo. Karapatan, may karapatang mamuno, magmay-ari ng lupa at humatol sa mga tao sa pamayanan. Tungkulin,
mamuno ng maayos, ipagtanggol ang nasasakupan, at maging makatarungan sa paghatol. Number 2, maharlika at timawa. Karapatan, may karapatang magkaroon ng sariling lupa, sumama sa digmaan at tumanggap ng gantimpala. Tungkulin, tumulong sa datu o pinuno sa oras ng digmaan at suportahan ang pamahalaan. Number 3, alipin. A, namamahay. Karapatan, may karapatang magkaroon ng sariling tahanan at pamilya, maaaring pumili ng sariling asawa. Tungkulin, magtrabaho para sa kanyang amo at magbigay ng bahagi ng ani o kita. Alipin, B, sa gigilid. Karapatan, may karapatang mabuhay at alagaan ng amo, maaaring palayain kung gugustuhin ng amo. Tungkulin, maglingkod sa loob ng bahay ng amo at sundin ang utos nito sa araw-araw. Mula sa nakaraang mga gawain, sagutin ang pamprosesong tanong. Una, ano ang teknolohiya at dulot nito sa ating buhay? Pangalawa, magbigay ng mga halimbawa ng mga teknolohiyang ginamit ng mga sinaunang Pilipino upang mapadali ang kanilang pamumuhay. Pangatlo, paano mo mapahahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga teknolohiya o kagamitang mga ito sa mga sinaunang Pilipino sa pagtaguyod ng ikauunlad ng kanilang pamumuhay? Pang-apat, magbigay ng mga paraan kung paano natutugunan ng mga sinaunang Pilipino ang mga pangangailangan ng kanilang pamayanan. At panglima, ano ang masasabi mo sa ipinamalas na ugnayan ng mga sinaunang Pilipino tungo sa mga dayuhan? Gawain bilang 3, punan mo ako, susing salita ng aralin. Panuto, kumpletuhin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Number 1, tumutukoy sa panahon kung kailan hindi pa naisusulat ang kasaysayan. Ang sagot, prehistoriko. Number 2, tumutukoy sa mga kagamitan na ginagamit o nade-develop upang mapadali ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ang sagot, teknolohiya. Number 3, tumutukoy sa palitan ng mga produkto at serbisyo. Napapaloob rin dito ang pagtitinda at pagbili ng mga kalakal o paninda. Ang sagot, kalakalan. Number 4, tumutukoy sa mga kagamitan na ginagamit o nade-develop upang mapadali ang paraan. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa, konsepto bilang isa, ang teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino at panloob at panlabas na kalakalan. Number 1, pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Ibang-iba ang pamumuhay ng ating mga ninuno noong sinaunang panahon. Sila ay umaasa sa likas na yaman na kanilang nakuha sa kapaligiran. Pinatunayan rin ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan na makiangkop sa kanilang kapaligiran. Nagpapalipat-lipat sila ng tirahan noong una. Naninirahan sila sa mga kuweba, sa gubat, malapit sa baybay dagat o ilog upang mapadali ang kanilang pangangaso, pangingisda at pangangalap ng hayop at halamang kanilang makakain.
Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at pagpapahusay ng paglikha nila ng mga bagay. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali, mapagaan at mapabilis ang kanilang mga gawain sa araw-araw. Naipakita rin ng mga sinaunang Pilipino ang mataas na antas ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Natuto silang gumawa ng mga kagamitang mula sa bato at hindi nagtagal ay sa metal. Ito ay nagpapakita ng nabuong kabihasnan ng ating mga ninuno na tunay na kahanga-hanga at maipagmamalaki. Kumpara sa ibang lahi, may mga patunay na may mga nanirahan sa ating bansa noong sinaunang panahon na may mayamang kabihasnan at kultura. Hinati ng mga dalubhasa sa kasaysayan ang mga pangyayari sa daigdig sa iba't ibang panahon. Ang prehistorikong panahon at historikong panahon. Ang prehistoriko ay panahong hindi pa naiimbento ang paraan ng pagsulat. Ang mga yugto ng kasaysayan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Panahon ng bato, panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko, panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Panahon ng metal, maagang panahon ng metal at maunlad na panahon ng metal. Panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino tulad ng mga makikita sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan Valley. Nahahati ang panahong ito sa dalawa, ang panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko at panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Panahon ng bato. 500 to 6000 BCE, nabuhay ang mga taong Tabon. Nanirahan sila sa mga yungib, gumamit ng mga tinapyas na batong magaspang bilang kasangkapan. Nabuhay sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Nahukay na ang mga buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa sa Guri Cave, Palawan. Napatunayan na mas mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa Guri Cave kaysa sa mga taong Tabon. Sunod, 6,000 to 500 BCE. Nilisan ng mga sinaunang tao ang mga yungib. Nagsimulang manirahan sa tabi ng dagat at ilog. Hinasa at pinakinis ang dating magagaspang na mga kasangkapang bato. Natutuhang gumamit ng irigasyon, nagsimulang mag-alaga ng mga hayop, gumawa ng banga at palayok bilang imbakan ng pagkain at sisidla ng mga buto ng yumao. Natutuhang mangisda at magsaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Sunod naman ay panahon ng metal. Nang lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinawag ang panahon na ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Gamit ang metal, naging mabilis ang pag-unlad ng kanilang kaalaman at abilidad. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay at natuto silang gumawa ng iba't ibang bagay
na mas makapagpapadali o nakapagpadali ng kanilang gawain gaya ng kutsilyo, lanseta, sibat, bolo, itak at espada. Ang mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal, 800 to 250 BCE, ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronse, maaaring namina mula sa kabundukan ng Pilipinas. Samantala, ang mga bronse at buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa Pilipinas ayon sa mga antropologo, nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling o at ilang yar isa jade. Sa maunlad na panahon ng metal, lalong napaghusay ng mga sinaunang Pilipino ang mga kasangkapang metal. Ilan sa mga patunay nito ay ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata na natagpuan sa Kalanay sa Masbate at Novaliches sa lungsod ng Quezon. Ikatlong araw. Panloob at panlabas na kalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Panloob na kalakalan. Nakikipag-ugnayan ang isang barangay sa iba pang barangay. Pangunahing dahilan ng ugnayang ito ay may kinalaman sa kalakalan. Naging mabisa ang ugnayang barangay dahil napadali ang pagpapalitan ng produkto at napaunlad ang kabuhayan ng mga barangay. Bukod sa kalakalan, nakipag-ugnayan ang mga barangay sa isa't isa upang makipagtulungan sa panahon ng kagipitan at sa pagharap sa digmaan. Ang sanduguan ang nagpatatag ng ugnayan ng mga barangay. Panlabas na kalakalan. Unang isinasagawa ng mga sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan sa mga iba't ibang kalapit na barangay at paglipas ng panahon ay sa mga karatig na lugar sa Timog Silangang Asya. Sa simula ay nagpapalitan lamang sila ng kani-kanilang mga produkto na tinawag na sistemang barter. Kinalauna naman ay gumamit na sila ng ginto at kabibe bilang salapi, kasabay ng mga kasangkapang panimbang at panukat sa pagtataya ng dami at halaga ng bilihin at hindi nagtagal ay naitatag rin ang sistema ng pakikipagkalakalan gamit ang salapi. Naging sentro ng kalakalan ang maliit na barangay na kung saan kalimitang kinakalakal ay ang mga produkto gaya ng palay, isda, kopra, troso, niyog at ginto. Pakikipagkalakalan sa Arabia. Simula noong ika-900 taon, nagsimulang makipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabe nang pansamantalang matigil ang pakikipagkalakalan ng mga Arabe sa China noong Dinastiyang Song, 960 hanggang 1280, at nahanap nila ang Pilipinas bilang bansang maaaring makipagkalakalan sa kanila. Ilan sa mga produktong ipinagpalit ng mga Arabe ay ang mga sumusunod, gaya ng kasangkapang metal na gawa sa tanso, ginto, mga muslin, cotton, lana, alpombra at ceramic sa mga perlas, korales, bungang kahoy at iba pang produkto ng ating mga ninuno. Narito ang ilan: musin, cotton, at ceramics. Pakikipagkalakalan sa China. Ayon sa mga unang tala ng China,
Ang mga mangangalakal na Pilipino ay nakipagkalakalan sa China lula ng mga sasakyang pandagat ng mga Arabe. Dumarayo rin ang mga Chino sa ating bansa upang makipagkalakalan kung saan ang kanilang mga kalakal ay mga payong, gong, porselana, siopaw, pansit, tingga, seda at iba pa, ay ipinagpapalit ng mga katutubo sa kanilang produktong tabla, ginto, perlas, bulak at yantok. Mailalarawan rin ang pambihirang katapatan ng mga Pilipino sa pakikipagkalakalan. Iniiwan ng mga ninuno ng walang kapalit at sa pagbalik nila ay nakahanda na ang mga pamalit para sa kanilang iniwang kalakal. Narito ang ilan: porselana, gong at seda. Pakikipagkalakalan sa India. Ayon sa pananaliksik, hindi tuwiran ang kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas. Ang mga produkto na mula sa India ay nanggagaling sa Indonesia na kalapit ng Pilipinas. Ilan sa mga kalakal ng bansang ito ay ang mga kristal, abaloryo, ilang, kasangkapang metal, halamang mangga, langka, sampagita, patola, ampalaya at marami pang iba. Natutunan rin ng mga ninuno natin ang industriya ng paghahabi, paggawa ng barko at bangka, pagmimina at ang ilan pang mga kaugalian gaya ng paggamit ng belo at kordon ay pagsaboy ng bigas sa kasal. Narito ang ilan: ampalaya, mangga at sampagita. Pinatnubayang pagsasanay, gawain bilang 4, panahon na, panuto, basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung ito ba ay naaayon sa panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko sa sinaunang lipunang Pilipino. Number 1. Nabuhay ang Tabon Man. Ang sagot, panahong Paleolitiko. Number 2, nanirahan ang mga tao sa mga yungib. Ang sagot, panahong Paleolitiko. Number 3, natutong magsaka at maghayupan ang mga sinaunang Pilipino. Ang sagot, panahong Neolitiko. Number 4, nanirahan ang mga tao sa tabi ng mga dagat at ilog. Ang sagot, panahong Neolitiko. Number 5, nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa ang mga tao. Ang sagot, panahong Neolitiko. Number 6, naging permanente ang paninirahan ng mga tao. Ang sagot, panahong Neolitiko. Number 7, natutong gumawa ng banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino. Ang sagot, panahong Neolitiko. Number 8, gumamit ang mga tao ng magagaspang nakasangkapang bato. Ang sagot, panahong Paleolitiko. Number 9, nakagawa ng mga talim ng sibat, gulok, kutsilyo at iba pang sandata. Ang sagot, panahong Neolitiko. Number 10, nakagawa ng mga palayok at mga banga na ginamit bilang imbakan ng mga sobrang pagkain.
Ang sagot, panahong Neolitiko. Gawain bilang 5. Hinto, tiyakin, alamin. #dapat alam mo. Panuto, ibigay ang mga sumusunod na kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ano-anong produktong pangkalakalan ang ginawa ng ating mga ninuno? Sagot, perlas, ginto at tanso, tela, habing kamay, palay, niyog at mga produkto. Nito tulad ng langis. May kontribusyon ba ang mga ito sa pagbuo ng sinaunang kabiasnan? Ipaliwanag. Sagot, oo, may malaking kontribusyon ang mga ito. Ang mga produktong ito ay nagpapakita na may kakayahan ang mga ninuno natin na lumikha at makipagpalitan ng kalakal. Sa pamamagitan ng kalakalan, nagkaroon ng ugnayan ang mga Pilipino sa ibang lahi. Nakakuha tayo ng mga bagong kaalaman, teknolohiya at produkto mula sa kanila. Ano-anong bansa ang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno? Ang sagot, ang mga bansang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno ay ang China, India, Borneo at Indonesia. Gawain bilang 6. Katotohanan o opinyon. #katotohanan at opinyon. Panuto, sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang isusulat sa patlang ang K kung ang pahayag ay tumutukoy sa katotohanan at O naman kung ito ay opinyon. Number 1. Masipag ang ating mga ninuno. Ang sagot, K. Katotohanan. Number 2. Ang mga ninuno natin ay nakipagkalakalan para sa tela. Ang sagot, K. Katotohanan. Number 3. Ang mga bundok noon ay sagana sa ginto. Ang sagot, K. Katotohanan. Number 4. Nagbubungkal ng lupa ang ating mga ninuno. Ang sagot, K. Katotohanan. Number 5. Mahusay ang sistema ng patubig ng mga sinaunang Pilipino. Ang sagot, K. Katotohanan. Number 6. Nanghuli at nag-alaga ang mga ninuno natin ng mga hayop. Ang sagot, K. Katotohanan. Number 7. Gumawa ng kagamitan sa pangingisda ang mga ninuno natin. Ang sagot, K. Katotohanan. Number 8. Pinakinis na mga bato ang ginamit ng ating mga ninuno sa paggawa ng ilang bagay. Ang sagot, K. Katotohanan. Number 9. Maraming likas na yaman ang nasayang at hindi napakinabangan ng ating mga ninuno. Ang sagot, O. Opinyon. Number 10. Sapat ang likas na yaman ng ating bansa noon upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga ninuno. Ang sagot, O. Opinyon. Gawain bilang 7. Kabutihang dulot. Ilista mo. Panuto, sa bahaging ito, kailangang itala ang mga produktong hatid ng mga dayuhang bansa kung saan nakipagkalakalan ang ating mga ninuno. Arabia, China at India. Sagutan natin. Una, Arabia. Mga produktong pabango, tela, mga sedang magagara. Alahas, pananampalatayang Islam. Pangalawa, China.
seramika, mga porcelain, seda, papel at tsaa. Pangatlo, India, tela gaya ng katsa at bulak, pananampalatayang Hindu at Budismo, alahas at pabango at mga spices. Gawain bilang 8. ABC, talaan ng karunungan. Panuto, sa bahaging ito, sagutan ang talaan ng karunungan, gawing gabay ang makikitang chart. Unang column, A, bagay na natutuhan sa aralin, magbigay ng 3. B, ideyang nalinawan ka mula sa dati mong nalalaman dito, magbigay ng 3. C, bagay na naranasan mo na may ugnayan sa aralin, magbigay ng 3. Gawain bilang 9, mensahe para sa nakaraan, time travel. Panuto, itala ang kanilang mga mensahe para sa mga sinaunang ninunong Pilipino gamit ang mga sticky notes. Ilahad at ipapaskil ang mga ito sa time travel portal. Mula sa mga kabataan ng kasalukuyan, maraming salamat mga ninuno sa inyong kasipagan at katalinuhan sa kalakalan. Dahil sa inyo, nagsimula ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Mula sa isang mag-aaral, saludo kami sa iyong galing sa paggawa ng ginto, palayok at tela. Ang mga ito ay patunay na mayaman ang ating kultura. Mula sa isang batang manlalakbay sa oras, ninuno, dahil sa inyo nakilala ang Pilipinas sa ibang panig ng mundo. Kayo ang unang negosyante ng bayan. Mula sa puso ng isang Pilipino, dahil sa inyong karunungan, nakipagkalakalan kayo sa China, India at Arabia. Kayo ay tunay na matalino at maabilidad. Mensahe ng paghanga. Ang kabihasnang sinimulan nyo ang naging pundasyon ng aming kasalukuyan. Maraming salamat mga ninuno. Ika-4 na araw. Pagsusulit, panuto, suriin ang mga sumusunod na larawan at itala ang bilang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito sa panahong Neolitiko, panahong Paleolitiko, maagang panahon ng metal o maunlad na panahon ng metal. Number 1. Taliptip na bato mula sa Cagayan Valley. Ang sagot, panahong Paleolitiko. Number 2, daras, mas makinis na bato. Ang sagot, panahong Neolitiko. Number 3, kalatagan pot. Ang sagot, panahong Neolitiko. Number 4, mga matitigas na sandata o espada. Ang sagot, maunlad na panahon ng metal. Number 5, balangay na nakuha sa butuan. Ang sagot, maagang panahon ng metal. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto, ilahad ang iyong palagay sa kung aling mga bagay na ginawa o gawain ng ating mga ninuno ang hindi na dapat gamitin o gawin pa at alin naman ang dapat pang ipagpatuloy at pagyamanin. Bakit? Ipagpapatuloy at di ipagpapatuloy.
And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.